المحطة القادمة هي اتحاد، وهي محطة انتقالية بين خطي الأحمر والأخضر لمترو دبي. المحطة القادمة هي القصيص. Tapos lakad-lakad ka lang na mga 5 to 10 minutes. Ano ba yan? Hindi naman masyadong mainit. Kaya naglakad-lakad sa ito. Doon yung metro station. Sa likod ng sa dulo pa. So malayo pa ako. Station. Yan na yung rail train. Yan na yung ano. Kailangan kong maglakad. Kasi nandun yung last na wala mang train. Sobrang init. Uy. Nandito pa ako sa baba. Magantay na naman ako. Ito yung mga bulaklak nila. Hospital ata to. Fire station. Sobrang busy. Yung timing kasi sa Embahada dun sa pag-pick up ng papel kasi ano lang ako sa online. Yung schedule is 10 to 11:30 AM. So kailangan kong maagang bababa. Pupunta. So yung mga bulaklak nila, oh, ang ganda. So ito na siya, guys. Yung metro station, kailangan kong aakyat dyan kasi noon nung pumunta ako, kaya medyo ako naguluhan kasi dito ako pumasok noon dito sa Ministry of Education nila. Tapos ngayon sinarado yung mga daanan. Madali lang noon. Ngayon nakakalito. So pauwi na ako ng bahay. Nagugutom na ako pero bawal atang kumain kasi nga fasting time. Bawal atang kumain
guys, welcome ulit. Nandito na ako ngayon sa bahay. Nakuha ko na yung papel ko dun sa embahada. Kasi nung kailan ba ako nagpasa sa online? Makikita ko kasi sa email. May nagpasa lang ako sa email. Dito kasi sa UAE guys, pwede kayong magantay kayo doon sa may dinadrop sila na form doon sa Facebook page nila, then i-click lang natin yon. Kailan ba ako nagpasa? Kasi nasa email ko kung anong araw yun, anong February 17 pa lang. Noong February 17 nagpasa ako sa online, then sabi nila after mga 8 working days, mga ganun, or 6 working days, or parang ganun guys, magre-reply sila sa inyo. So luckily last week, February 27, nag-reply sila na na-upload daw yung papel ko. Kasi guys, dito talaga mahirapan sa appointment. Hindi ka makakuha ng appointment. Tapos yung isa nilang policy is kailangan 1 day before your flight, pupunta ka dun sa kanila, magpa-verify ka ng ng kontrata mo dun sa Polo, then dun sa OWAM. So since sabi ng amo ko, kung makakuha ka sa online, much better, kasi baka magka-aberya ka kasi 1 day nga before flight, diba? So ayun na, luckily na-approve yung papel ko. Tapos sinabi kahapon or today yung pick up. So every day, Tuesday and Wednesday, pwede ko siyang pick upin until April 2 ba yun? 1 and 2. So siguro April 2 lang kasi Eid yan. So ayokong kung ano yung piazza na binibigay nila. So yun na, pinuntahan ko talaga kahapon. Hindi ako nakapunta kasi nga may ginagawa kami, nagmamol kami kahapon, kaya wala akong time na pumunta kasi yung timing na binibigay lang is 1.5 hours. So either 10 to 11:30 dapat nandun ka na kasi magsarado sila dahil Ramadan time. So yung Ramadan time nila is 1.5 hour lang, 10 to 11:30. So luckily nakarating ako doon 11. Tapos nalilito pa ako sa daan dahil umiba na yung daan doon sa doon sa embahada. So at last natapos ko yung papel ko. Waiting na lang ako kailan ako lalayas. Sorry, hindi, noon nagpa-verify na naman ako noon, pero eto parang renewal lang. Okay na, sabi nila okay lang daw na hindi ka na pupunta doon, pero ayaw kasing magka-aberya ako nandun ka na sa Pinas kasi instead na mag-happy-happy ka kasama yung pamilya mo, ang dami mo pang sakit sa ulo na tatrabahoin doon sa Pinas. Kaya malayo din yung napuntahan ko kasi nga from dito ang tawag nito sa metro station namin hanggang doon sa metro station na pinagbabaan ko patungong embassy is yung kalapit 2 oras guys yung biyahe, tapos babalik ka pa. So yung time na doon mo lang ginugugol sa sa metro. At last doon sa embahada, hindi na ako nakapag-picture kasi bawal doon, may sinasabi na bawal kang mag-picture, bawal kang mag-video, bawal ang documentary doon. Kaya kailangan natin mag-abide ng law nila kasi baka magka-problema pa tayo sa kalisod doon. Kasi hindi natin alam, kahit mga kabayan natin yan, pero minsan sobrang basta. So at last yung sa akin, hindi naman ako nahirapan dun sa loob dahil
nag-pick up lang ako ng sa online. Doon lang ako. Kasi may section kasi for verification. Iba-iba kasi yung section. May section ng kung verification. Iba din doon sa kukunin mo na yung na-verify. Then, magbayad ka. Then, pupunta ka ng OWA. Yung pila kasi is queuing nila is nakaupo ka sa upuan. So, kung sino yung tatawag, lilipat ka, ganun. So, hindi naman siya masama dun sa embassy. Sadyang, hindi naman masyadong mahirap. Doon lang mahirap, guys, pag kumuha ka ng slot sa online kasi paubusan talaga. Luckily nga yung akin kasi hindi ko pa napapirmahan sa amo ko yung papel. Buti nga nagising na siya. Pinapirma ko kasi yung sa akin, yung sponsor ko dito, nakapangalan sa lalaki. Matagal yung gumising. Buti nga nagising na siya noon. Kumakain sila doon ng alaga ko sa dining. Sinabi ko kung pwede ba niya akong tulungan. Tapos buti na't hindi ako umalis sa website. Nandun pa rin ako. Hanggang pagkatapos kong mga after 15 minutes, ako nakabalik, nandun pa rin. Buti nga kasi pagkatapos kong magpasa lahat ng kontrata, bumalik ako sa website, sa link na binigay nila, nawala na. So, thankful din kasi nandun pa rin yung slot ko. So, yun na yung ganap ko ngayong araw. Salamat po guys sa panonood nyo sa aming mga videos. Salamat po sa suporta. Ingat po kayo kung saan man kayo sa mundo. Be blessed and God bless. See you ulit on our next video. Bye bye.